nananatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. Mailap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyong talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsuko po ang lahat para sa homilya. Ngayon, nandito na tayo sa panahon ng Kwaresma. Nagsimula last Wednesday, yung putting of ashes, yung Ash Wednesday. So, of course, hindi naman tinlabas. Sino bang nakalabas last Wednesday? So, mamaya, after sa recessional, meron tayong yung magtagap ng ashes. Pero yung liturgy actually last Wednesday. But our liturgy today, yung first Sunday ng Lent. At dito yung sa unang linggo, si Jesus ay nagpunta saan? Sa ilang na desert para manalangin. Para, sabi na dito, ilang araw? 40 days, 40 araw, doon siya sa ilang. So ito ay nagpaalala sa atin sa panahon ng Kwaresma, 40 days na preparation bago sa kanyang victory, tayo rin dapat maghanda. So ang Kwaresma pala ay panahon ng paghahanda. Hindi naman na pag Friday o paghanda, hindi kumakain ng pork chop. Pero more than that, yung ating paghanda, yung internal. Panahon na manalangin to communicate. That's why yung ilang lugar na walang tao, walang distraction. Sana sa Kwaresma, magbigay tayo ng panahon para sa Panginoon. Before, 2 oras sa Facebook, ngayon naman, 2 oras na para kay Lord. Amen? So part yan ng sacrifice. Remember, sabi nga, man does not live on bread alone. Hindi lang tayo nabubuhay sa material na bagay. That's why doon sa ilang, sa kanyang panalangin, na natuklasan ng Panginoon yung kanyang identity. That's why tinukso na siya. Sinong nagtukso sa kanya? Sino? Si Satanas. Kung may magtukso sa inyo, si Satanas yun. Diba? Si Satanas. At tinukso niya, yung kanyang ang identity niya, kung ikaw ang anak ng Diyos. Palang kung ikaw ang anak ng Diyos. Dahil sa panalangin, matuklasan natin yung ating identity na tayo ay anak ng Diyos. At gusto ni Satanas na magdududa ka na hindi ikaw ang anak ng Diyos kung ikaw ang anak ng Diyos. That's why, hindi mawala sa ating pamumuhay, in our journey, part sa ating pamumuhay, yung mga temptation. Tanda natin, yung temptation, hindi ang kasalanan. Invitation yan para magkasala ka. So, temptation, it is only an invitation na magkasala ka. That's why saying no to temptation, ipinakita mo na pinili mo pala ang Panginoon. Ayaw ko sa iyo, Satanas. Gusto ko yung sundin ang kalooban ng Ama. That's so importante pala yung panalangin. Dahil sa panalangin, tinuturuan tayo paano sundin ang kalooban ng Ama. Dahil sinasabi natin, your will be done. Your kingdom come. Hindi ang sarili ang masunod. Okay? So sa panahon ng Kwaresma, panalangin yung prayer. Because prayer, sana hindi lang Saturday tayo magdasal, but every day. Dahil covenant natin yan. Diba? Sa unang pagbasa sa aklat ng Genesis, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. That even in the book of Genesis, after doon sa destruction kay Noah, di ba? Yung mga tao hindi na nakikinig, wala yung pamumuhay nila, masyadong relax na, nabuhay ka sa kasalanan.
at nilinis ng Panginoon yung mundo sa pamamagitan ng baha. That's why inutusan nga si Noah na gumawa ng, anong ginawa ni Noah? Super ferry. Yung arko. O, diba? Umula na. Pero yung mga tao ayaw pa rin makinig kay Noah. Diba? Sabi nga ni Noah, hindi pa. O, sakay na kayo. Actually, si Noah yung nakauna. Sakay na. Hindi nakikinig kay Noah. Yung nagsara na yung pintuan, bawal na buksan. Kasi yung nagsara, tinapon na ni Noah yung susi noon. Hindi na mabuksan. Yung nagsara na yung pintuan, yung mga tao sumisigaw na, hindi na nabuksan. Ibig sabihin, ang punto doon, na maging obedient tayo sa Panginoon. Pag naging obedient tayo, kung naging obedient sila, sana nakapasok sila doon sa bangka, yung malaking Ark of Noah. Okay? That's why sa ikalawang pagbasa, ipinakita niya yung obedience ni Jesus sa kanyang ama. And dahil pagmamahal sa ama, ipinadala yung kanyang buktong anak para sa ating kaligtasan. That's why ang kaligtasan pala ay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay? Sabi dito, si Kristo ay namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan. Hindi siya nagkasala, pero inako niya para sa ating kaligtasan. So ang Kwaresma ay nagpaalala sa atin na sana matuklasan natin ang pagmamahal ng Diyos. Ganun pala ang pagmamahal ng Diyos, handang mag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Tulad ng migrante, handang mag-alay ng buhay dahil sa pagmamahal ng pamilya. Di ba sinasakripisyo, pumunta ng Hong Kong, tiniis lahat para lang sa mahal sa buhay. Ganun din ang pagmamahal ni Lord, more than pa. Sa pagmamahal, talagang bumaba siya. Diyos na yan, nakisama, nakipabuhay sa atin para masamahan tayo at iligtas. That's why ang kaligtasan ay ang pagsunod kay Jesus sa kalooban ng Ama. Diba? Sabi ng Pag ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Walang ibang buhay kundi sa Panginoon. So, si Jesus ay sa ilang nananalangin, pero kanyang panalangin ay isang paghahanda pala yun sa misyon, sa ikalawang bahagi ng ating Ebanghelyo. Pagkatapos dating si Juan, si Jesus ay nagtungo saan? Sa Galilea. Kasi yung Galilea, ito yung umpisa ng kanilang misyon kasama yung mga alagad. Kung matandaan natin, after the resurrection, yung pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinabi niya, tell my brothers to go to Galilee. Ibig sabihin, to continue the mission. So yung preparation natin, hindi lang pinaghanda during this Lent. Pero pagkatapos ng Lent, hindi na tayo nakibahagi sa misyon ng Panginoon. Ang Lent pala ay preparation para patuloy tayo sa ating pagmimisyon. That's why dito nga, doon sabi ni Jesus, dumating ng takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisiya ninyong taligdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita ito. Okay? That Lent for us is a time of prayer, reconciliation, a time to discover God, discover the self, para handa tayo sa ating mission. Okay? Na ang mission natin, ang pagpapahayag, na ang pagpapakasakit ay hindi humantong sa Kalbaryo, may muling pagkabuhay. Ang pagsunod sa atin ng Panginoon ay may promise na muling pagkabuhay. So, sa unang linggo ng Kwaresma, sana hinahamon tayo. Sana we spend time, part yun ng sacrifice natin. Spend time with the Lord every day. Okay? Pagdilaya natin yung kanyang pagmamahal sa atin. Pagbasa ng salita ng Diyos at ating pagdilaya. Okay? So, i-sacrifice natin yan. Okay? That the more we sacrifice pala, ito yung transformation sa atin. Walang pagbabago ang isang tao pag hindi nag-sacrifice. Kung gusto natin magbago, dapat mag-sacrifice din tayo. Maglaan ng oras at panahon para sa Panginoon.
So sikapin natin, ask the grace of the whole Lord, help me Lord to spend time. Okay? Kung ilang oras kayo sa Facebook, sa gadget nyo, bawasan na nyo. Ang the rest of oras na yan, anong gamitin natin sa panalangin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pagnilaw. Kaya ba yan? Kaya. So, sikapin, naalala ko tuloy yung I was in Fort Paris, sa Lantaw, yung Ash Wednesday, sabi ko ngayon, i-log out ko yung Facebook ko. Kasi pag nag-Facebook palagi, hindi namin nagtanong, hirapan, nagtanong, tapos titingin ka sa log out. Ibubuksan ko sa Easter. You know what? Nag 1 year na lang, hindi ko pa nabuksan yung aking Facebook. But kaya din pala na wala Facebook. At pag wala kang, pas malaya pa ako, kasi wala Facebook, sometimes nabilanggo na tayo sa mga gadget. Yung iba hindi na makatulog, pag hindi mo na mag-Facebook, WhatsApp, talagang titingnan mo na. Ibig sabihin, nabilanggo ka na sa gadget, hindi ka na malayo sa kayo. Pag hindi ka makatulog, magdasal. Hindi ba? Pag hindi nakatulog, pag hindi, Lord, baka yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Pag hindi ka nakatulog, baka gusto ng Diyos na makipag-usap sa iyo. Pero pag ikaw hindi nakatulog, pinakausap mo yung Facebook, o ano pa bang mga Twitter, o ano-ano. Okay? But, again, sana we make a promise. Lord, I make a promise to Lord this time of Lord, I will give time to you, Lord. Sabihin ka natin, Lord, I will make a promise. I will make a promise. To spend time with you, Lord. Okay? Promise natin yan kay Lord. At every day, maski may 30 minutes ka, magbasa, maghila. Hindi naman na pinagbawal. Of course, yung gadget, that is our connection with our community, family. Pero this time of life, spend more time. I-sacrifice yung sarili mo dahil ang sakripisyo na yan, binigay mo yung oras mo kay Lord. If you sacrifice your time with the Lord, God will give us eternity. Amen? Okay? So make that promise. And also this land, we are reminded, yung almsgiving, di ba? Sa Ash Wednesday prayer, almsgiving, fasting. Almsgiving, reaching out. Hindi lang yung nagbigay ka ng abuloy, abuloy, bye-bye, Ang ibig sabihin, ang spirit noon, yung relationship natin bawat isa. Na meron tayong relationship one another. Meron kang duty, responsibility bawat isa. So, almsgiving to take care of our brothers and sisters. Reconciliation. Baka may isang tao na hindi mo pa napatawad. So, time to reconcile, to connect. And that is the meaning of almsgiving. Mabait ka sa ibang tao, pero sa kapatid mo, kasama mo sa church, hindi ka mabait, hindi mo pa napatawad. Mas magaling nagpatawad kaibigan mo, kapatid mo mismo, hindi mo pa napatawad. So ito yung panahon to connect, to reconcile. Dahil ang Kwaresma ay nagpaalala sa atin that kung gagawin natin yung sinabi ng Panginoon, ito yung magdala sa atin ng kabuuan. Healing, wholeness. Kung gusto natin mabuo, then we have to follow the Lord. So, sa unang linggo ng Kwaresma, tayo pinaalalahanan the importance of prayer. Si Jesus pumunta sa ilang para manalangin. That even sa kanyang panalangin, meron pa rin mga temptation, tinokso siya ni Satanas. Di ba tayo rin, nandito na nga sa simbahan, marami pa rin tukso. Nag-pray ka. So, isip mo kung ano-ano na. Okay? Tukso rin yun. Huwag mong i-entertain. Focus ka sa panalangin. That's why hindi tayo makakonect kay Lord kung nandito ka sa simbahan. Dahil in-entertain mo ang nasa isip mo. Hindi tayo makakonect kay Lord pag in-entertain mo ang tukso. Okay? Focus ka lang kay Lord. Okay? Nananalangin ka doon. Pray.
Tapos yung isip mo, si ma'am, hindi nagbigay ng license. So wala ka ng focus. Pag nakafocus na kay Lord, si Lord ang magbigay ng license. Okay, so, this time, ang left, ito pala ay tumutulong sa atin para makafocus tayo sa buhay natin. Na nandito bilang migrante, i-focus ang buhay mo sa Panginoon sa paglilingkod ng pamilya. Amen. Magsitayo at ipahayag